Sister Criselda. At bago po tayo magsimula, makinig muna po tayo ng awitin ng papuri sa Panginoon. God bless everyone!
morning po. So basahin po natin ang salita ng Panginoon from the book of Genesis chapter 4 verses 6 to 7. Kaya't sinabi ni Yahweh, anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw-araw that you are giving us the chance, Panginoon, na makapagpuri sa iyo, Panginoon, makapagpasalamat sa iyo, Panginoon, and to give glory to your name, O God. I pray, Panginoon, that you'd guide me, Panginoon, as I deliver this message, O God. I pray that you'd give us the wisdom, Panginoon, as we study your word. At sa lahat ng nakikinig, Panginoon, you speak to them, Panginoon, at magkaroon pa sila ng mas malalim na pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kahit mahirap ang aming mga pinagdadaanan, ay ikaw pa rin ang aming pipiliin araw-araw. Tulad ng kung paano mo kami minamahal, Panginoon, kahit hindi kami kamahal-mahal. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So, our devotion for today is from the book of Genesis, chapter 4. So, atin pong pag-aralan. So, saan ito naganap? Though hindi sinabi kung saan exactly ito naganap, matatandaan natin na sa last part ng Genesis chapter 3, sila ay pinalayas ng Panginoon sa halaman na ng Eden. At sa labas noon, doon sila nagsimulang mamuhay. Yan. So, ang Genesis chapter 4 ay tungkol kay Cain at kay Abel. So, si Cain ay siya ang panganay na anak ni Adan at ni Eva na naging magsasaka. Si Abel naman ang pangalawang anak ni Adan at ni Eva na naging tagapastol ng tupa. So there comes a time na naghandog sila kay Yahweh. Inihandog ni Cain ang ani niya sa bukid. Inihandog naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. So pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi sa Panginoon. So si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. So dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng kanyang galit. So ngunit siya ay kinausap ng Panginoon at sinabi sa kanya na kung ano ang maaari maging consequences kung magpapadala siya sa kasalanan at kung hindi niya ito mapapaglabanan. Ngunit hindi siya nakinig. Ano ang kanyang ginawa? At dahil sa tindi ng kanyang galit, ay pinatay niya si Abel. At nung tinanong siya ng Panginoon kung nasan si Abel, ay siya ay nagsinungaling at sinabi na hindi niya alam. But because God is all-knowing God, nalaman din niya ang ginawa ni Cain at isinumpa niya ito. Yan. So ano ang naging parusa ng Panginoon kay Cain? So hindi na niya maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kanyang kapatid na kanyang pinaslang. Bungkalin man niya ang lupa upang tamnan, hindi siya mag-aani. Wala siyang matitirhan. At siya ay magiging lagalag sa daigdig. At sinabi ni Cain, napakatindi ng parusa na iyon. Kaya sinabi niya na baka patayin lang siya nang makakakita sa kanya. So ang ginawa ng Panginoon ay nilagyan siya ng palatandaan na upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. At sinabi na paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa kanya. So after nun, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Yun, so sa pag-alis niya, narito naman yung naging angkan ni Cain. Nagkaroon siya ng anak sa kanyang asawa at pinangalan ng Enoch. At doon nagsimula ang genealogy or family tree ng kanilang pamilya hanggang kay Lamech. So, nilagay ko na lang dito yung ilang pangalan. So, si Lamech ay nag-asawa ng 2 at nagkaroon sila ng mga anak. Si Jabal na naging ninuno ng mga tagapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Si Jubal, ninuno ng mga manunugtog ng alpa at plauta. Si Tubal-Cain, na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal.
siya ay may kapatid na babae, si Nama. So, pinakita lang dito kung ano yung mga naging pamumuhay ng angka ni Cain. So, sinabi din dito na sinabi ni Lamech, sa kanyang asawa na siya ay may pinatay na isang kabataan sapagkat siya ay kanyang sinugatan. Katapos nun ay ang angka ni Seth. So, nagkaanak ulit ng isa pang lalaki, sina Adan at Eva, at tinawag nila itong Seth. So, si Seth ang ama ni Enos. At noon ay nagsimula ng tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Yan, so, paano ba natin siya isa sa buhay? Even ngayon, nararanasan pa din natin yung nangyari noon sa pamilya ni Adan at Eva. So, tulad ni Adan at Eva, we still desire things. Kahit sinabi ng Panginoon na hindi yun makakabuti para sa atin. Diba? Tuloy pa din tayo. Kaya tayo napapahamak. At ito din yung perfect illustration of the consequences of sin. At tulad naman ni Abel, binigyan din dito ng emphasis yung importance ng tamang pagsamba sa Panginoon or yung righteous worship. And tulad naman ni Cain, diba, we are still struggling with jealousy. And despite everything, God still shows justice and mercy. At tulad din tayo minsan ni Lamech, na minsan gusto nating maghiganti at ibalik sa iba yung mas higit pa sa ginawa nila sa atin. So, nagkakaroon tayo ng vengeance thinking. And God is giving us His words through the Bible to help us understand na even yung mga naging struggles ng mga tao noon, nararanasan pa din natin yan hanggang ngayon. And God is giving us the solution sa lahat ng struggles at sins. And yung solution is our Savior, our Lord Jesus Christ. At siya ay nagmula sa lineage ni Seth. Si Seth ang ikatlong anak ni Adan at Eva. Bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Thank you, God, for your word this morning. Salamat, Panginoon, sapagkat wala kang hinagad kundi ang makakabuti sa amin. I pray, Panginoon, that you'd continue to teach us, Panginoon, the importance of righteous worship. And I pray that you'd continue to help us with our struggles with jealousy. And thank you, God, for showing us how just and merciful you are. At gayon din, Panginoon, dalangin ko na ikaw ang patuloy na manguna sa aming mga buhay. Thank you, God, for giving us Jesus Christ, our Lord and Savior. In Jesus' name, amen.